Mag-ingat sa paparating na supercar. Bumaba sa sasakyan, ay isang mayamang babaeng presidente. At puno ng pagmamalaki, sorpresa, susunod na segundo. Hiniling niya sa sekretarya na magdala ng uniforme ng delivery worker. Gusto niyang isuot ang damit na ito. Pumunta para lumagda sa pakikipagtulungan sa kumpanya ng isang kaibigan. Sa paraang ito ay malinaw niyang nakikita ang mas asama nilang mukha, ngunit kara-rating lang ng dalaga sa pintuan ng opisina. Ang tingin sa kanya ng direktor ay isang delivery worker lamang. Habulin mo siya. Sa oras na iyon, hinanap niya si Chairman Chung para talakayin ang pakikipagtulungan. Ngunit nakita siya ng direktor nang siya ay isang delivery worker. Huwag kang magtiwala sa kasinungalingan niya. Kung hindi siya aalis, tatawag ako ng security para paalisan siya. Nakita ng dalaga na hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Ngayon tawagan ang iyong Chairman Chung dito. Kayang unawain ang sitwasyon. Baka kung may mali, makakaapekto sa iyong kumpanya. Kaya mo bang pasanin ang responsibilidad? Ang galit na direktor ay pumunta upang tawagan ang Pangulo. Wow, isa na ngayong delivery worker ang beauty queen ng school. Ayaw sa kanya, sinisisi ko siya sa paghawak niya ng gamit niya. At sinabi kong masira mo ito, hindi mo ito mababayaran. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng upuan na ito? Nadungisan ng maruming bastard. Pagkatapos noon, si Chairman Chung sa kagustuhang ipahiya siya. Sabi sa direktor, magdala ka ng plastic na upuan para mauupuan niya. At hindi man lang inisip ng dalaga. Habang nakaupo, muling sinipa ng direktor ang upuan gamit ang kanyang paa. Nagkunwaring nagtaas ng kamay si Chairman Chung. Hindi ko inaasahan na tatayo pa ang babae. Binitawan niya ang kamay niya. Sabi niya dahil daw sa madulas na kamay. Galit lang ang matiis ng dalaga. Nagsimula na namang magyabang si Chairman Chung. Sabihin na ako ang presidente ngayon. Nang ganoon kalaking kumpanya, pero naging delivery worker ang babae. Huwag mong sabihin kilala mo siya kapag lumabas ka mamaya. Kahit na sinabi niya na nawalan siya ng mukha. Besides, panay rin ang kinukot siya ng director sa kanya. Sabihing hindi niya hinahanap si Chairman Chung. Nandito si Chairman Chung para pautangin ka ng pera. Hindi mo iisipin. Nandito ako ngayon para humingi ng pabor sa iyo. Kaya ngayon nandito ka para gunitain ang nakaraan. Ako at ang isang delivery man na tulad mo. Walang banggitin. Tumakbo ang assistant ng kumpanya at sinabi kay Achung. Ngayon ay may presidente ng SSC Corporation. Gustong pumunta sa kumpanya ng survey. Tuwang-tuwa si Chairman Chung, dahil ang kumpanyang ito ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Kung maaari ay makipagtulungan sa kanilang kumpanya, magdadala ito ng malaking benepisyo sa kumpanya. Kung kilala nila ang presidente ng SSC Corporation, siya ang naghahatid na nakaupo sa harap mo. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Ang tumalikod ang katulong at gusto na lang umalis. Nalaman kong ex-girlfriend ko pala ang babae. Tingnan mo siya ngayon bilang isang delivery worker. Pakiramdam niya ay biro ito. May nakikilala ba si Abu dito? Hindi ba ito ang iyong kataypan? Noong taong iyon ay napakalapit niya sa paningin. Upang, hindi ako magmamahal. Itong isang delivery man. Sino dito? Anong kahihiyan? Nakakadiri na tanggalin ang mga kamay mo sa akin. Maraming taon na hindi nagkita. Hindi lang mahirap ang katapangan, masama rin ang ugali. Matapang ba ako o hindi? Mukhang walang kinalaman sa iyo. Oo, wala itong kinalaman sa akin. Medyo madaling marinig ang kanyang propesyon ngayon. Ay magtrabaho para sa iba, ngunit maging tapat. Ay ang yakapin ang paa ng aso ng isang tao. Sobrang worth it nyo guys. Isipin mo na lang akong delivery man. Hindi mo kailangang galitin ako ng sobra. Baba ang tingin namin sa iyo, ano? May kasabihan sa internet, nakasuot ng dilaw na kamiseta. Makakahanap agad ako ng magandang bigas. Ang pangungusap na ito ay tumutukoy sa isang katulad mo. Abaw, anong ginagawa mo ngayon? Pwedeng maging flatter na ganito. Maasa ako sa aking mga kamay upang suportahan ang aking sarili. Anong meron? Okay, huwag mo na akong turuan. Ngayon ay bumisita ang Pangulo. Please lumayo ka sa akin ng kaunti. Hindi ka ba natatakot na ako ang presidente ng SSC? Suklam-suklam, hindi self-assess pangangarap walang kabuluhan. Hindi kita kinakausap, hindi mo naman turn para isubo ang bibig mo. Sino ka para suntukin ako? Isang grupo ng mga hayop na hindi sineseryoso ang mga tao. Teka. Alunin ang aking mga tao at sampain kami. Bakit mo gustong pumunta? So paano mo gustong pumunta? Tama ang ginawa ni Abaw. Purihin ka. Sinabi niya ang kanyang nakalkula. Lahat sila ay naging ganitong anyo.
na nagbigay ng lakas ng loob para guluhin ang kumpanya ko. Ano ang hindi mo tinitingnan? Ginapang siya ni Abaw para sa akin. Buti na lang at hindi siya piniling makasama noong una. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Umalis ka agad dito, umalis ka kung may tinitingnan ka. Sabi ko sa'yo, Achong, Abaw wait lang. Sobrang gaaman ng mga tao ngayon. Hindi ito si Linlin, ikaw si Aho. Pinalayas ka ba? Kanina lang ako sa Achong Company. Bakit ka ganito? Kawani ng paghahatid. Tumingin sa akin panoorin akong sumakay ng Audi. Sa'yo ba yan Audi? Ano ang mali? Nanghihinayang. Nagsisisi ka ba na hindi mo ako minahal noong una? Huli na para magsisi ngayon. Ikaw pala at sila ay pareho. Sobrang yabang. Kung may pera ka sa lipunang ito, igagalang ka. Walang pera walang nagmamalasakit sa iyo. Tingnan mo itong itsura mo. Parang nahihiya ako sa'yo. Isa akong delivery man. Ano ang dapat kong gawin? Ang bawat propesyon ay dapat igalang. Respeto. Respetuhin dati tayong magkakaibigan. Kinukuha mo ang pera para makabili ng mga bagong bagay. Huwag magsuot ng uniforme sa paghahatid araw-araw. Ang pagbili ng mga bagong bagay ay maaring magmukhang isang taong may pera. Ikaw, sa tingin mo, mababawasan mo ba ang ibang tao sa pera? Medyo galit ka ba dito? Sa ganitong paraan, lumuhad at gumapang dito. Halika dito at bibigyan pa kita ng pera. Ngayon nakakaawa ka, ikaw talaga ang masamang tao. Nakakahiya, ikaw ang delivery man ngayon, hindi ako. Ayaw mong gumapang ngayon. Kung hindi ka gumapang, kailangan mong gumapang. Oh please tumigil ka na. Sa palagay mo ba ay mayroon ka ng lahat sa kaunting pera? Sa lipunang ito, pera ang lahat. Nabibili ng pera ang lahat. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Mapapagaling kita ngayon. Sapat na. Huwag ka nang magpeke. Sa tingin mo ba talaga sa'yo yung kotse na yan? Ito ay hindi akin. Ito ay sa iyo. Nagkataon na akin ang sasakyan na iyon. Magandang sinungaling Linlin. Aho. Achong, hindi ako nagkakamali. Sumakay ka rin ba ng Audi? Kung ano ang isang pagkakataon. Ito ang kumpanya ko. Ngayon ako ang presidente. Anong tawa-tawa? Ikaw ang pinakamasama sa buong klase. Balak mo pa bang isuot itong delivery staff uniform? Kawawa naman. Aho, nakalimutan kong magpakilala sa'yo. Si Linlin ang beauty queen ng aming klase noon. Pero ngayon, bakit ka naging delivery man? Kawawa naman. Hindi siya pumunta sa kumpanya mo para humingi ng pera. Hindi dapat banggitin. Mag-ingat ka ba o hiniram niya ang pera? Ayaman na ako sumakay ng Audi. Kotse mo ba talaga yan? Akin ang sasakyan na iyon. Hindi ka makapaniwala di ba? Ilalabas ko ang susi para makita mo. Saan napunta ang mga susi ko? Okay wag ka nang kumilos. At saka, nakita mo lang ang kotseng ito sa TV, di ba? President, mukhang pamilyar ang sasakyan na ito. Parang kotse ng President ng SSC Corporation. Tagapangulo, maligayang pagdating sa aming inspeksyon ng kumpanya. Pagkatapos nito, siguradong mahuhulog ang susi ko doon. Secretary Jane please pumunta ka dito. Secretary Jane, bakit hindi pa dumarating ang presidente ng SSC? Hindi ba siya dumating ng maaga? Ito ang susi ng kotse ng ating Pangulo. Sira, baka may nangyari. Labas tayo. Paano kung mangyari ang ating Pangulo? Iyak na mamamatay ka. Nasaan ang susi ko? Pasok ka, Presidente. Tingnan ang aming marangyang opisina. Anong ginagawa mo dito? Naghahanap ako ng susi ng kotse. Susi ng kotse niya. Di ba susi ng kotse yan ng Presidente? Achong, sinasabi ko sa iyo. Ang kotse na iyon ay kotse ng Presidente ng SSC Corporation. Umalis ka na. Huwag kang humadlang sa usapan namin ni President. Sa una, ako ay dumating ngayon upang talakayin ang pakikipagtulungan sa iyo. Ngunit ngayon nawala mo ang pagkakataong ito. Tinatawag mo pa ba ang sarili mong presidente? O ako ang presidente ng SSC Corporation? Napakahusay niyang nagsinungaling. Naglakas loob siyang magpanggap na presidente ng SSC Corporation. Achong, nagpapanggap siyang ako. Alam mo na ang gagawin. Iwanan mo ito sa akin. Makakaasa ka. Ngayon ay lubusan ko siyang luluhod at humingi ng tawad. Nirerespeto ni Linlin na magkaklase kami, pero talagang pinapaalis mo ako. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob ang Pangulo na pekain ito. Achong pinag-isipan mo ba ng mabuti? Ngayon kung gusto mo akong bugbugin hanggang mamatay. Parang natapos na ang career niya. At putulin ang aking pera. Nakikita kong peking baliw ka. Delivery guy ka lang. Ano ang magagawa ko? Hindi ka naniniwala na ako ang presidente.
Kaya tumawag ako at nagtanong. Tumawag ang direktor, paano kung siya talaga ang presidente? Tapos patay na tayo, tinawag ko. Kung hindi ka talaga presidente, patay ka na. Nasaan ang ating pangulo? Ito ba ang numero ng telepono ng pangulo? Bakit nasa kamay niya ang telepono ng presidente? Ano ba talaga itong phone ng presidente? Ikaw talaga ang presidente. Naubusan ng battery ang phone ko. Sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyari sa presidente, siguradong mamamatay ka. Bobo ka ba? Naglakas loob pa siyang pekain ito. Maaari ba siyang maging totoo? Direktor, tama siya. Kahit ang pangulo ay naglakas loob na pekain ito. Siguradong fake din ang phone niya. Tsaka ang tingin mo sa kanya ay isang delivery worker lang. Hindi ka naniniwala na ako ang presidente. Kaya maaari kang tumawag at magtanong. Ngayon tatawag ako. Hindi. Hindi siya makatawag. Tumawag at malalaman ang lahat. Hindi naniniwala sa akin si Achung. Naniniwala ka bang kakanselahin ko agad ang kontrata? Walang presidente. Naniniwala ako sa iyo, Abaw. Isa siyang delivery worker. So naniniwala ka sa kanya. Boy oh boy oh boy. Achung, naisip mo na ba? Dumating siya sa isang tawag sa telepono. Hindi ko man lang hayaang tumawag ka. Achung, ang kontrata sa pagitan namin ay ganap na magpapasya. Sa pamamagitan ng iyong pagganap ngayon. Gusto mo pa ba akong dayin, kunwari presidente? Nakita mo akong nakasuot ng delivery man. Akala mo ba wala akong pera? Insultuhan mo ako ng ganito. Kahit isang delivery guy ang nagsabi nito ng malakas. Achung, ikaw ang presidente ng isang korporasyon. Pero bully ang mga babae ganyan. Hindi pwede. Bakit sa tingin mo ay hindi masaya ang palabas na ito? Kaya hayaan mo akong gawin itong mas kapana-panabik. Ano ang gusto mo sa huli? Mas lalong nagiging abala. Linlan, kung hindi mo gagawin, ahit mo ang iyong ulo. Tumakbo sa paligid ng kumpanya. Babayad ako ng $5,000. Abaw, wag ka masyado. Ang $5,000 na ito ay sapat na para sa isang delivery man na tulad mo. Magpalipas ng buhay, sa palagay mo ba ay hindi sineseryoso ang pagkakaroon ng kaunting pera? Kaya wag mong sabihing hindi ko ginagalang ang ex ko. $5,000 yan, di ba pera lang? Ayos na. Kung mag-ahit ka, babayaran kita ng $200,000. $200,000. Maaari bang magkaroon ng ganoong kalaking pera ang isang delivery man? Sabi ko sa iyo, ako ang presidente. At saka sa akin ang sasakyan sa ibaba. $200,000. Kung talagang makakalabas ka ng $200,000, mag-aahit ako ng ulo ngayon. Huwag mo akong igalang. Linlin, ipinapayo ko sa iyo na masunurin kang mag-ahit ng iyong ulo. Makita siyang ganito. Hindi tulad ng maaari kang makakuha ng $200,000. Sabi ko sa iyo, ako talaga ang presidente. Tsaka yung sasakyan sa ilalim ng Kia ay akin. Linlin, tumingin sa iyo. Kung mayroon talaga akong $200,000, iyuyuko ako sa iyo. Okay, ito ang sinabi mo. Dapat mong iyuko ang iyong ulo ngayon. Gapangulo, tingnan ko kung gaano siya kasaya. Nasaan si Secretary Jane? Lam-lam, agad siyang nagdala ng $200,000 sa korporasyon ng TT. Yes, President, pupunta agad ako dyan. Sabi mo, hindi naman siya makakahanap ng artista, di ba? Kargador, gusto ko rin mag-imbita ng mga artista. Nakakatawa ba kayo? I'll try to see kung makakatawa ulit kayo. Sobrang nakakatawa kami. Kaya mo bang pamahalaan? Ngayong araw, naabot mo na ang aking ultimate limit. Sandali lang, papalakihin kita. Ano ang limitasyon? Linlin, si auntie ang nagyaya na huwag uminom at gustong uminom ng maayos. Makakakuha ka ng $200,000. Hindi mo talaga alam kung paano sukatin ang iyong sarili. Itinuturing niyang nakakaawa siya. Kanyang utak. Hindi naman sira ang delivery, diba? Halika na maging isang delivery man. Maghintay lang kayo. Pagsisisihan ko kayo. Si Linlin ay patay na at malakas pa ang bibig. Naalala ko lahat ng mga sampal nyo. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo. Ako yung hindi mo mahawakan. Takot na takot ako sa iyo. Ako na ngayon ang presidente ng SSC Corporation. Makinig ng mabuti, nagmamaneho ng Audi i8. Isang bulok na tanga. President, may kaunting awa ka. Eto yung dati naming kaklase. Inaalagaan ka ng mabuti ng Pangulo. Para sa dati naming kaklase. Ikaw ba talaga ang presidente ng SSC Corporation? So akin na talaga yung kotse na yan. Ang mga delivery staff na tulad mo ay naglakas loob na pagdudahan ako. Mataas ang katayuan sa lipunan tulad ko, hindi ka karapat-dapat.
Hindi maabot. Sabi ko maging girlfriend kita. Na-appreciate kita. Wala ka talagang kahihiyan. Magkaroon ng kaunting pera tulad mo. Agad na itinuring ang kanyang sarili na isang taong may mataas na katayuan. Nakakatuwa talaga, ang bagay na walang mata na nakikita. Maglakas loob na sabihin ito sa ating Pangulo. Kung hindi mo iginalang ang taong iyon, saka wag mo akong sisihin. Amaya sa hindi pagiging magalang sa iyo. How dare ang isang delivery man ay napakayabang. Hinawakan ni Atchung ang ulo niya para sa akin. Binitawan niya ang kamay niya. Dalawang lalaki binubuli mo ang isang babae. Ang duwag, binubuli siya ano. Mahilig lang akong mangbuli sa iba. Anong magagawa mo sa akin? Alam mo kung ano ang pinakaayaw ko. Nakatingin siya sa kanya, isang mababang delivery man, pero magpanggap na high class. Ngayon ay gagawin kang malinaw na makita. Uminto, sorry President, late ako. Ito ang 200,000 dolyar na kailangan ng Pangulo. Susunod, paano sila tuturuan ng dalaga ng leksyon? I-click ang sundan upang makita kung ano ang susunod. Episode ngayon. Halika dito guys. Pakiclick ang sundan upang maghintay para sa mga susunod na yugto.